God's message for us today is the fourth will of revival. Nag-discuss tayo last year ng 4 na will ng revival. No? The first will is prayer, the second will is preaching, third, ito pala no, third. God's message is the third will of revival, yung pang-4 na gulong na magdadala sa atin ng revival. Yung unang gulong ay prayer. No church can be born without prayer. Ang pangalawang gulong ay preaching. May prayer ka, hindi ka nangangaral, walang may mangyayari. At ang pangatlong gulong ng revival is giving. Giving. Ano bang ibig sabihin ng revival sa recap? Ang revival, ang tinatawag natin sa isang pangyayari na maraming mga kaluluwa ang naglilingkod at nagbabagong buhay para sa Panginoon. Pag meron tayong maraming baptism, we call that revival. Maraming mga kaluluwa ang na-restore sa paglilingkod, we call that revival. Marami tayong churches na nabubuksan, we call that revival. Hindi po yung talon-talon mo sa loob ang revival. Hindi po yung ingay na sigaw mo sa loob ang revival. Revival is the restoration and salvation of the soul. Now, mayroon pong mga aspeto at elements ng revival. Again, number 1 is prayer. Number 2 is preaching. Ang pangatlong gulong na magdadrive ng church natin into greater revival is none other than giving. Sabi mo sa katabi mo, magbigay ka. Dugtungan mo, huwag madamot. Kasi ang madamot, papangit. Ang mapagbigay, gaganda. Proverbs 11:24. Sabi ng International Standard Version, those who give freely gain even more. Others hold back what they owe, becoming even poorer. Ang siya daw na kusang loob na nagbibigay ay lalong nagkakaroon ng marami. At siya namang nag-hold back na kung anong dapat niyang ibigay, ay lalong naghihirap. Kaya tanungin mo sarili mo, mahirap ba ako? Kasi kung parang ramdam mo, na hirap ka, ang problema, wala sa kakulangan mo, kundi sa pagbibigay mo. Bible po ito. And imagine si Ramon Ang, na hindi naman mananampalataya. Tinanong siya, anong sikreto mo nung in-interview siya? Alam niyo sagot niya? Sikreto niya, bakit siya lumago? Sabi niya, giving. Sabi niya, what you have, you take something and you share. Sabi niya, the more you share, the more you receive. Hindi nagbabasa ng Bible yun, kagaya natin. Give, pagbigay tayo. Luke 6:38, the Bible says, give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For the same measure that you meet, withal it shall be measured again to you. Now, ang title actually ng context na ito ay about judging others. So, siningit niya ang pagbibigay. Now, ang sabi dyan sa mataas na verse, judge not and you will not be judged. Natanggap mo lang yung binigay mo, hindi ka nag-judge, hindi ka i-judge. Yan ang sabi dyan. Pero ang kakaiba sa giving ganito, magbigay ka, mas marami babalik sa'yo. Ito ang kakaiba sa giving. Ang sabi dito, good measure, pressed down, shaken together, and running over. Mga kapatid, tanggalin natin ang kultura ng kahirapan sa church. Are you with me? Tanggalin natin ang mindset sa church na mahirap lang kasi ako. Tanggalin natin yung pakiramdam natin, pupunta ka ng church, magpipraise the Lord ka. Praise the Lord, kapos na kapos kami this week, pero salamat sa Panginoon, kahit pa paano nakasurvive. Tanggalin natin yung ganong testimony.
Itong magandang testimony, praise God. May binuhos na naman siya sa akin this week. Praise the Lord. May kakulangan kami pero nag-umapaw. Sinupply ng Diyos. Balikta rin natin ang ating testimony. Kasi ang sabi ng Panginoon ganito, ang ibibigay niya pabalik sa nagbibigay, press down. Yung siniksik mo. Sino sa inyo ang nagre-refill ng inyong mga lalagyan ng mga asukal? Di ba bubuksan mo yung plastic? Ibubuhos mo sa bottle. Tapos, di ba parang magkukone yan? Ano ginagawa mo? Pinapagpag mo yan. Sabi Sir Jolie, pinapagpag mo yan. Maniwala, kakala mo puno. Pag ipagpag mo, kukunti ulit. Tapos, lalagyan mo ulit ng laman. Tapos, aalugin mo ulit. I-shake mo ulit hanggang sa mapuno. Pero ang Bible, hindi tumigil sa pagiging puno. Alam mo yung pangako ng Bible sa nagbibigay? Umaapaw. Umaapaw. Ibig sabihin, hanggat hindi mo nararamdaman, mga kapatid, na problema ka at 30 naman, mang sahod mo no akin si buo pa. Diba? Yung nagrarad ka sa Facebook, ano ba naman itong buhay to? January 30 na, yung sahod ko nung 15, hindi ko pa nababawasan sa oras. Dapat ganun yung rant mo sa Facebook. Diba dapat ganun sana all? Naalala ko, nakita ko yung isang post, nag-rant siya. Ano ba naman to? Sino sa inyo yan nangangailangan na mautangan? Sumusobra pera ko. Ganun. Huwag na pa ganun, mukhang mayabang. Pero mga kapatid, I am trying to establish the point for you here today na ang pagbibigay ay turo ng Biblia. Hindi po ito turo ng mundo. At hindi po mukhang pera ang pastor na nagturo ng pagbibigay. Si Brother Gilbert, ang message no Thursday, pagbibigay. Alam niyo kung ilang araw niya prepare yung message niya. Monday pa lang, nag-iisip na siya ng kanyang sasabihin. Oo, nire-review na niya maya-maya. Nagtatanong, Pastor, ano nga ito? Sabi ko, magandang topic kasi ang pagbibigay eh. Alam niyo sabi ng Corinthians niya, 2 Corinthians? Ganito yun, oh. Sabi niya, thou shalt not muzzle the ox that treadeth the corn. Kasi sa kanila, para makapag-harvest ng corn, inaapakan niya ng ox. Wala sa kanilang gilingan masyado during those times. Inaapakan ng ox. So habang inaapakan ng ox, naghihiwalay ang corn sa husk. Pero paminsan-minsan ang ox titigil at kakainin niya yung corn na inaapakan niya. Ang sabi ng Bible, huwag mong paluin yung baka na kumakain doon sa corn kasi ginagamit mo sa pag-harvest ng corn yan. Ito, Pablo, ganun din naman kaming mga mangangaral ng salita ng Diyos. Huwag nyo kaming tawaging mga mukhang pera dahil nangangaral kami ng salita at tumatanggap kami na ikapuat ng inyong offering. Kasi it doesn't work that way. The preacher of the gospel should live by the gospel. Kaya tayo ang church natin blessed kasi kayo givers. Mga kapatid, marami kaming simbahan na napunta ni Pastor Alan. Ang pastor kawawa, 1,000, 2,000 natatanggap buwan-buwan. Yung kaibigan ko sa Cebu, isipin mo mga kapatid, yung bayaran ng buwan ng simbahan, 6,500 natatanggap 4,000. Abono na siya sa bayaran ng bahay niya, wala pa siyang pangkain. Diba? Kaya tayo, blessed tayo. Kasi tinuturo sa atin. Hindi kami natatakot magturo nito mga kapatid kasi biblical po ito. Doctrinal po ito. Godly po ito. Okay? So we should give. Kailangan natin magbigay. Now I understand that when I say give, ang pinakaunang pumapasok agad sa atin pera. Allow me to explore today avenues kung paano tayo magbigay. But number one, ang tanong ganito, maraming gustong magbigay, paano magbigay? How do we give? Marami nagsasabi ako, Pastor, gusto ko talagang mag-offering sa church. Gusto ko mag-pledge sa church. In fact, lahat na nagpaalam kay Pastor Alan na mag-abroad, ang sabi talaga, pag-pray mo, Pastor, na makapag-abroad ako. Pag nakapag-abroad ako, Pastor, magdodonate ako ng drums, magdodonate ako ng keyboard, monthly, Pastor, talaga magiging faithful ako sa awa ng Panginoon naka-abroad. Hanggang ngayon, mga kapatid, kahit na anino na 100, hindi dumating. Why? My intention, my desire, pero hindi alam paano. Now, itong advice ko, personal ko po itong experience.
Sa aming mag-asawa, sa kalalakihan kasi, tayo ay parang galit sa pera. Lagyan mo ako ng 5,000 isang araw, the next day ubos. Ganon. Lagyan mo ako ng 1,000 isang araw, the next day ubos. Oo. Hindi ko nga alam, kaya tingnan yung mga kapatid sa awa ng aking asawa, walang nilagay. Note, ang nakalagay note. Hindi, mabait asawa ko, nilalagyan ako ng allowance niyan. Pa-Gcash na lang. Kasi ganun ang kalalakihan. Now, dahil mayroon tayong heart na magbigay, ang nangyayari mga brothers ay nagiging issue sa atin between sa ating mga asawa, lalo pag may asawa na kayo. Pag single, medyo wala masyadong problema. Pero pag may asawa na kayo, nagiging issue. Bakit? Hindi mo na ipapaalam. Hindi nyo na pag-uusapan. Hindi mo na paplano. So, ang tanong is, how do we give? Number 1, give intentionally. Sa aming mag-asawa, nag-usap kami. Okay? So, ganitong amount ibigay natin, ganitong percentage ibigay natin. Pag yung percentage ng income na yan, napunta na sa akin, na sa ministry fund na yan, hindi na nagagalit asawa ko kung saan ko ibibigay at kung paano ko ibibigay yan. Bakit? Kasi naka-allotment na siya. Okay? Mga asawa lalaki makinig, naka-allotment na. Kasi hindi maganda na yung asawa mo na sa kanya ang pera, na budget na niya, maya-maya kakalabitin mo, magbigay tayo, naiirita sila niyan. Kasi ang babae, pag binigyan mo ng pera, mahigit pa sa bangko. Ang babae, magpasok ka ng pera, sa bangko madali, withdrawal slip lang eh. Sa babae, may letter of explanation. Mahirap. May letter of explanation yun. O bakit? Para kanino? Anong nangyari? Kung magkaganon. Nakaka-relate ba ang mga lalaki dyan? So, kami mag-asawa, nag-usap kami, a certain percentage ng pumapasok sa akin na income, hinihiwalay ko for the sake of pangtulong, pangbigay. Hindi po tithes ang pinag-uusapan ha, tithes is non-negotiable. Hindi po tithes ang pinag-uusapan natin today, pagbibigay. Ang tithes, ibigay mo yan. Willing man o hindi, ibigay mo yan. Kasi tithes yan eh. Ang pinag-uusapan natin ang pagbibigay more than sa tithing. Okay? So pag nahiwalay na yan, and then ako, dahil hindi naman ako pwedeng maya-maya mag-chat, magpaalam, lalo pag nasa biyahe ako, I have the freedom and the clearance to give as my heart intends. So give intentionally. Ano ibig ko sabihin? Kunyari, ikaw, young people ka, o ikaw ay nagtatrabaho ka, para makapagbigay ka, planuhan mo. Tingnan nyo ang nangyayari kadalasan tuwing offering natin. Nagugulat ka, offering na pala. Di ba wala sa isip mo? Bakit? Hindi mo ginawang intensyon ang pagbibigay. But think of it differently. Bago ka nakarating sa church, this Sunday, 300 ang i-offering ko. Di ba maganda na plano mo? Anong gagawin mo ngayon? Ihihiwalay mo na. Itatabi mo na. Itatago mo na. Why? Kasi naging intention mo. Marami sa atin ang gustong magbigay, hindi nakakapagbigay kasi dapat magbigay ka, hindi mo plinano na padaan ka sa Starbucks. Magkano ang isang Starbucks? 200. Di ba? I-order ka pa ng cake, 250. O 450 na yon. 450, isang upo mo lang. Oh. Pagdating sa church, hala. So if you want to be a giver, be intentional. Ano ibig sabihin? Planuhin mo na maibigay ka. So, paano mo papaplano kung hindi mo itatabi? Ano nangyayari? Pumupunta ka sa church na minsan ang bulsa mo walang laman. Pupunta ka sa church na yung pera mo, yung wallet mo, nasa bag mo, nandun sa likod, hindi mo kasama. Pagdating ng test and offering, gulatan na mo na, magbibigay na pala. Walang intensyon. Ano nangyari? May heart kang magbigay, hindi ka nakakapagbigay. Kasi hindi mo plinano. So give intentionally. Now, I would really suggest, lalo na yung offering natin, be intentional. Be intentional. Dapat ilagay mo talaga sa isip mo. Sabi ng 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart. Ang mas mababaw na word ng salitang purposeth ayon sa King James Strong's, mga kapatid, ay as he intended in his heart. Ibig sabihin,
intention mo talaga na magbigay. Now, kaya ko sinasuggest na dapat may fund ka talaga para sa pagbibigay. I know some of the people in the church na may mga sariling fund. Anong ginagawa? Ganito pong ginagawa. Sa sahod, kukuha ng porsyento, syempre tithes. Kukuha ng porsyento, ito para sa church. Kukuha ng porsyento, ito para sa pangtulong. Now, ihiwalay mo na yon. Para saan? Para pagdating ng Sunday, may pera ka na talagang maibigay kasi gusto mong magbigay. Kasi kung hindi mo ihiwalay yon, kusang lilipad ang pera. Magtataka ka talaga sa pera. Ang hirap-hirap kitain, ang dali-daling gastusin. Ang pinaghirapan mo na isang araw, 8 hours, isang oras lang ubos. So dapat maging intentional tayo sa pagbibigay. So ilagay mo talaga sa isip mo. No, ilagay mo sa isip mo. Tapusin, ganito yon. Tapusin na natin yung mga panahon na yung offering natin hindi natin pinag-iisipan. Gets? Para matapos na yung mga 20 moments sa loob ng church. Yung wala ka na maibigay, barya na lang. Now, I don't have a question with barya. Kasi sabi dito, kung ano yung ibibigay mo, gano'n din ang measure sa'yo. Hindi po ang mga pinag-uusapan dyan, value. Ang mga young people, kung magbigay ng barya, honor na honor ng Diyos yan. Kasi wala namang kinikita yung mga yan. Ikaw na hirap ka sa buhay mo, magbigay ka ng barya, wala ring issue sa Diyos yan. Pero ikaw na may kapasidad, pag nagbigay ka ng barya, kasi hindi mo inintensyon na magbigay, may problema ka. Ibig sabihin, kulang ka sa discipline sa pagbibigay. Ito po ang tinuturo natin today. Amen. Pangalawa, sa tanong na how, give willingly. Huwag magbigay na yung puso mo, mga kapatid, nagdadalawang isip. No, ang mga Israelites ay nagbigay ng offering para itayo ang tabernacle. Ang sabi ng Bible, every man that giveth it willingly with his heart. So pag nagbigay ka, yung kusang loob, yung bukal sa loob, wag yung, ito naman si Brother Jojo, sinabi pinakamalaki, yung pera ko dito, 200 na lang, ibibigay ko ba? Di ba? O nagbigay ka nga, walang honor sa Diyos. Napilitan ka. Huwag ka na lang magbigay pag ganun. You give willingly. Now again, paano ka makakabigay willingly kung hindi ka naging intentional? Kaya mga kapatid, pag nagbigay ka, bawal na kasimangot, sabi ng Corinthians, di ba? Pag nagbigay ka, give with a smile. Oo, not grudgingly. Kaya dapat pag nakadaan sa iyo yung offering leader, dapat ito. Ganon. Oo, may pataas na kilay. Ganon, oo. Di ba, wag yung, di ba, yung parang tataraya mo pa, yung dumaan-daan ka pa kasi sa harap ko eh. Sana nilagpasan mo na ako. Oh, ganyan, di ba? Huwag ganun mga kapatid kasi hindi walang blessing doon. Give willingly. Alam nyo, ang simbahan dapat na itatayo sa pera ng congregation. Ulitin ko. Ang understanding ng iba, ang simbahan tinatayo ni pastor. No, dapat. Yes, pastor, may pinakamalaking ambag dyan. Pero dapat ang church tinatayo sa offering ng congregation. And we should do it willingly. Hindi yung nagbibilang ka, hindi yung nagsusukat ka. Sa atin nga ang bigayan, once lang ang collection, di ba? Pumunta kayo sa ibang simbahan. Sa simula may offering. Sa gitna may offering. After ng preaching may offering. Sabi ko, hala, grabe, nakatatlo sila. Ganon. Nabibless naman sila. Wala naman may nagre-reklamo. Sa atin, isa nga lang eh. Di ba? Kasi naintindihan rin naman natin mga kapatid yung praktikalidad ng buhay. So when you give willingly. Pangatlo, give spiritually. Ano ibig kong sabihin? May mga moment na hindi mo inisip at hindi mo plinano. Pero bigla na lang nag-arise na naramdaman mo, kailangan yata niya. Gets? Think of it for example, yung batang may dala ng 5 loaves and 2 fish. 2 fish, ha? Inisip ba niya na magbaon ako para ipakain ko sa lahat?
Ganun bang isip ng bata? Palakpakan pala natin ang nanay ng batang yun. Di ba, no? Grabe yung nanay, no? Saan ka, anak? Makikinig sa Bible study ni Jesus. So, halika, magbaon ka muna. O, di ba? No, salamat sa nanay na ganun. May nakain yung 5,000. Diba? O yung mga Sunday schooler dyan, lagyan nyo ng baon para may makain ng kongregasyon mamaya. Pero di ba, inisip pa ng bata na yung 5 loaves and 2 fish na maliliit, mga kapatid, para sa lahat? Hindi. But when the need arise, anong ginawa niya? Binigay niya. May pagbibigay na binibigay mo intentional. Pledges. Offering. May pagbibigay, mga kapatid, na binibigay mo impulsively. Spiritually, naramdaman mo yung impulse. Kailan yun? Special offering. Need-to-need basis. Yung nakatabi mo sa sasakyan, alam mo walang pamasahe, inabutan mo. Yung nakatabi mo sa kainan, alam mo na hindi pa kumakain, binigyan mo. Yung mga moment na yon. Kaya dapat may pondo ka talaga. Dapat may nakaipon, nakatago ka talaga. Kasi kung impulse lang meron ka, pambigay walang kwenta yun. Gets nyo? Kung gusto lang meron ka, ipon walang may mangyayari doon. Pero kung meron ka naka-spare, meron ka nakatago, meron kang fund, meron ka nakahiwalay, and then naramdaman mo ng usap ang Panginoon, yung sister na yan, walang pamasahe pa uwi yan, may madudukot ka. Kasi naramdaman mo spiritually. Yan. Ito po, mga kapatid, ang ating basihan, paano tayo magbigay. Una, purposely. Pangalawa, willingly. Pangatlo, spiritually. Okay. Ang tanong naman na sasagutin natin ay, kanino tayo magbibigay? Sino makasagot ng pinakaunang tamang sagot? Kanino tayo magbibigay? Sa akin, wag. Sa Diyos. Amen? Sabi ng Malakay 3:8, will a man rob God? Yet you have robbed me. But we say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offerings. Pag nagbigay ka ng tithes at nagbigay ka ng offering, pastor na ang pinupuntahan yan. Pero sa Diyos mo binibigay yan. Understand? So wag yung sabihin na magbibigay ako dyan, sa pastor lang din naman pupunta. Alam ka namang magbigay ka, tapos doon sa labas mapunta. Diba? Alam ka namang magbigay ka ng tithes, tapos ibigay natin sa barangay kapitan, masaya ka. Ha? Magbigay ka ng tithes, ipunin ni Pastor Alan, ibigay sa tambay, masaya ka. Natural, di ba? Kung kanino kang church nagbibigay, kung sino ang nangangalagang pastor dyan, sa kanya mapupunta yan. Pero ang binibigay mo, hindi mo yan binigay kay pastor. Binigay mo yan sa Diyos. Now, dahil binigay mo yan sa Diyos, wala kang issue dyan. Wala kang sama ng loob dyan. Wala kang, mga kapatid, sabit na dyan. Binigay mo eh. So, number 1, sino ang binibigyan natin? Kanino tayo magbibigay? Number 1, sa Diyos. Magbigay talaga tayo sa Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo may kaligtasan, dahil nauna siya nagbigay. At ang binabalik natin, mga kapatid, na tithes, kanya talaga yan. Hindi ka nga nagreklamo, ang binawas ng gobyerno sa iyo, mahigit pa sa tithes. Oh. Sa mga nagtatrabaho at sumasahod ng 30,000 pababa, hindi nyo ramdam. Subukan mong sumahod na 100, ang tithes mo 10,000 lang, ang tax mo 15,000, 20,000. Bigyan malaki pa binibigyan ng gobyerno. Sige nga, manalangin kay Bongbong, may sakitan ako, ipag-pray over mo. Ang 20 kilos na 20 pesos na bigay sila, NFA pa oh. Baho ng bigas na yan. So, number 1, to whom do we give? To God. Wala pong issue dyan. Pag nagbigay ka, every time you give, think as if you're giving it to the Lord. Kasi pag nag-isip ka na sa tao mo binigay, magkakaproblema ang heart mo. Now, tuwing kailan tayo nagbibigay every Sunday? Alam mo yun sa 1 Corinthians chapter 16, mababasa mo, every first day of the week may collection ng saints. Yan. Okay? Pangalawa, hindi natin babasahin lahat ng mga verses natin. Kanino ka nagbibigay? Siyempre sa pastor. Magiging ipokrito naman ako pag sasabihin ko huwag kayo magbigay sa pastor. Ganito kasi yan. Ang tithes na pupunta sa pastor.
ang offering na pupunta sa church. Alam niyo kadalasan nangyayari, yung tithes na panggagastos natin sa kailangan ng church. Because hindi ko pa naranasan na yung offering sumobra sa pangailangan ng church. Oo, kadalasan yan mga kapatid, kulang yan. So yung dapat para sa pastor, saan na pupunta? Ginagastos pabalik sa church. Matagal ko po kasama yung pastor natin at ang ibang pastor, matagal ko mga kapatid na kilala, ganun talaga. Bibihira ako nakakita ng pastor na sumusobra sa kanya natatanggap sa church. Kadalasan yung kung anong natatanggap niya, binabalik sa church. Now, pangalawa, kanino tayo dapat nagbibigay? Sa pastor. Alam niyo sa Bible, meron tinatawag na Shunammite woman. Siya yung babae na tuwing dadaan mga kapatid si Elisha, tatawagin niya, "Man of God, daan ka muna dito, magkape ka." Oo. Kaya sana yung tawag niyo sa amin, huwag palagi prayer request at huwag palagi lay hands. Sana yung chat niyo sa amin, huwag palagi, "Pastor, may problema ako," ganun. Minsan, i-chat nyo naman kami, "Pastor, magkape-kape tayo." Dapat ganun naman minsan. Buti pa yung siya naman, no? "Man of God, magkape ka." Si Elijah pagod, pupunta doon. Sabi ng babae sa kanyang asawa, "Palaging dumadaan dito yan. Gawa natin ng mesa. Lagyan natin ng upuan. Gawa natin ng shed." Hindi pa siya nakontento, ginawa niya ng tulugan. Sipin niyo mga kapatid na may mga ganong ministry na pinapakita sa Biblia na dapat pala ganito tayo tumingin at magtrato sa mga tao na Diyos sa ating buhay. Alam niyo nangyari? Nung namatay ang anak ng Shunammite woman, binuhay ng Diyos. Kaya again, magiging ipokrito ako pag sinabi ko, huwag kayong magbigay sa pastor. Bakit ko dinidiscuss ito? Kasi ang kultura natin, ang pagbibigay natin, nilalagay natin sa loob lang ng church. Tama? Tuwing kailan ka nagbibigay? Pag nasa church, pag dumaan na si brother at si sister na may daladalang lalagyan. Maliban dyan, kailan ka pa nagbibigay? Halos wala na. Wala na. Pag may special offering na lang, kung may nakasakit. Pero maliban yan, halos wala na. Bakit? Kasi para nakakultura sa atin, na sa church ka lang, sa offering plate ka lang pwede maglagay ng laman. Hindi po ganon. Itong sabi ng Bible, sabi ni Jesus, makinig kayo. "For whosoever," Mark 9:41, "shall give you a cup of water to drink in my name." Pinadala niya kanyang disciples para mangaral. At itong pangako niya sa kanyang disciples, "Kung sino ang magbibigay sa inyo ng isang basong tubig sa pangalan ko." Sabi ng Bible, "Verily I say unto you, he shall not lose his reward." Magbigay ka lang daw ng isang basong tubig sa tao ng Diyos. Hindi ka kakalimutan ng Diyos. May reward na naghihintay sa iyo. Isang basong tubig lang, kapatid. So mamaya, Pastor Arlan, humanda ka, maraming bibili ng mineral water sa iyo dyan. May 20 pa ako doon sa opisina. Why? It is because gawin natin kultura na yung tao ng Diyos sa buhay natin ay palagi natin iniisip at inaalala. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Wag, alam niyo ganito yan eh. It will be a shame for us na ibang tao ang nag-aasikaso ng pangailangan ng ating pastor. Siyempre, magandang testimony, di ba? May nagbigay sa kanya ng ganito, may nagbigay sa kanya ng ganito, papalakpak ka rin, di ba? Hanggang palakpak ka lang. Kasi ikaw, hindi mo na plano, hindi mo na isip. No, pero wag naman to the point na mangutang ka para may maibigay ka. No, ha? Wag. Yung iki-credit card mo para maibigay ka, wag ha, please. Please. May nakilala ko mga kapatid, nag-loan sila sa credit card para mabigyan lang ng motor ng kanilang pastor, please don't do that. Bad yun. Hindi yun. Kasi magiging kabigatan mo yun eh. Bagkus ang gawin mo, kaya sinasabi ko, dapat may iniipon ka talagang pambigay. Kasi hindi naman yan maghahanap ng Apple 15 mga kapatid eh. Hindi naman yan maghahanap ng iPhone 16, iPhone X, hindi naman. Pero alam niyo mga kapatid, baso ng tubig, mineral water nga lang. Oh. Sabi ng Diyos, hindi ka kakalimutan ng Diyos pag ginawa mo sa tao niya.
magbigay ka. Now, marami tayong pastor, 3 yung pastor dito. Di ba? Siyempre, sa akin, walang problema yun. Sanay ako mga kapatid na pag lumakad, kami ang nagbibigay. Sanay, walang problema. Pero paminsan-minsan, masarap sa pakiramdam. Alam niyo, first time naman nang libre sa akin ng sapatos, hindi ko talaga makalimutan hanggang ngayon. Dinala niya ako sa SM. Sabi niya, Pastor, pili ka dyan. Sabi ko, talaga, mahal to ah. Niya, no problem, ako bahala. Tapos tinawagan niya si misis niya. O si Pastor, bibilan natin na ganito ha. Ganun. Sarap sa pakiramdam pala ng ganito. No? Sino kayo magdadala sa SM sa akin mamaya dyan? Ilibre kita. Bibilan kita. Pero mga kapatid, okay, pangalawa, Pastor. Pangatlo, kanino tayo nagbibigay? Sa kapatiran. Nakita nyo, nagbibigay tayo dapat sa Diyos. Nagbibigay tayo sa tao ng Diyos. At dapat nagbibigayan tayo sa bawat isa. Merong famine sa Jerusalem. At ito ang sabi ni Agabus, mga kapatid. No, there will be a famine in the church or in the land of Jerusalem sa time ni Julius Caesar. 11:29 sabi ng Bible, then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. So normal na nagtutulungan. Gets? Normal na nagbibigayan. Kaya kung napansin nyo, merong magkaroon ng sakit, nag-aambagan tayo. Merong nabagyo, nag-aambagan tayo. Merong nasunugan, nag-aambagan tayo. Why? Normal dapat na nagtutulungan tayo. Huwag mong sabihin na, ayan na naman, may paambag na naman. Huwag ganun, mga kapatid. Bagkus magkaroon ka ng joy na maging bahagi ka. Magkaroon ka, mga kapatid, na excitement na praise the Lord. Oh, makakatulong ako kahit konti. Yung 50 mo, yung 100 mo, malaking bagay pag inipon natin yan. Why? Because we love each other. We are supposed to give to each other. Ayan. No, so mga kapatid, dapat natin intindihin na meron tayong responsibility to give to each other. Tinatapos natin ang kultura ng hingi-hingi, at tinatapos natin ang kultura ng hiram-hiram, at tinatapos natin ang kultura, mga kapatid, na walang-wala. Tapusin natin yan sa pamamagitan ng mindset na pagbibigay. Kanino pa tayo nagbibigay? Ito, I really like this one. Kasi alam ko kayo nagbibigay ng tithes to give to the Lord. Alam ko kayo paminsan-minsan, lalo na pag Pastor's Appreciation Month, ang dami yung naiisip ibigay. Diba? Pag birthday ni Pastor Alan o birthday ko, ang dami yung naisip ibigay. And thank you for that. Diba? Nagbibigay kayo. And syempre sa ambagan, nagbibigay kayo sa kapatiran. Pero ito pinakagusto ko sa lahat. Kasi bibihira lang ang gumagawa. Dapat gawin natin lahat. Kanino tayo nagbibigay? God, pastor, brethren, and to the people around us. Ang pagbibigay, hindi lang nilalagay sa loob ng simbahan. Huwag mong ilimit ang pagbibigay doon sa 4 corners ng ating simbahan. Huwag. Itong sabi ng Bible, oh, He that hath pity upon the poor, lendeth unto the Lord. Basahin ko sa mas mababaw na Ingles. Giving help to the poor is like loaning money to the Lord. He will pay you back for your kindness. Kaya gustong-gusto ko siya. Pag tumutulong ka sa mga tao sa labas na hindi mo kaano-ano, nagkakautang ang Diyos sa'yo. Ayoko magkautang sa tao, pero gusto ko ang Diyos may utang sa akin. Bakit? Ang Diyos sigurado marunong magbayad. Hindi mo kailangang i-post si Jesus. Jesus, nasaan ka na? Hindi ka nagbabasa ng message. Hindi ka nun. Hindi ka i-ghosting ni Jesus para sa 500, Brother Joel. Kaya gustong-gusto ko siya kasi ganito yon. Pag nagbigay ka sa mga tao sa paligid mo, ang Diyos nagkakaroon ng pakiramdam na may utang siya sa'yo. Anong gagawin ng Diyos? Babayaran ka niya. Kaya mga kapatid, no, kanino tayo magbigay? Sa Diyos, sa pastor, sa mga kapatiran, at sa mga tao sa paligid natin. Huwag lang yung tuwing bigay mo, may camera click. Praise God, nakapagbigay na naman ako ng 500. Diba? Tapos may mga auto rin, magkukomment, ay, ang bait-bait mo po. Hello, para sa views yan. Huwag ganon. Huwag yung magbibigay ka, i-video mo, i-live mo, praise the Lord, ito na naman tayo, magbibigay ng sobra na pera natin. Huwag ganon, maawa kayo sa sarili nyo. Nakakahiya yun. Huwag niyong gayahin si Mangusin.
Kilala niyo si Mang Jose? Si, ano? Si Marcos Marcosan? Oo, di ba? Huwag niyo gayahin na parang kinufront sa lahat na binibigay. Hindi ganon. When we give discreetly. Now, tanong, ano ang dapat ibigay? 11:40 pa lang. Ano ang dapat ibigay, mga kapatid? Sige nga. Ano ang mga dapat ibigay? Ang unang tanong kanina, paano magbigay? Pangalawang tanong, kanino magbibigay? Pangatlong tanong, ano ang dapat ibigay? Punta tayo sa material things. Kaya ko siya gustong i-discuss sa inyo ng ganito. Kasi gusto kong ma-realize nyo, kaya nyong magbigay. May kapasidad kayong magbigay. Pwede kayong magbigay. Kasi pag ang pumasok sa isip mo na pagbibigay pera agad, iisipin mo, wala ako niyan. Kasi palagi tayong kinukulang pakiramdam natin sa pera. What we can give? We can give material things and we can give non-material things. Punta tayo sa material things. Example lang ha, ganito. May kapatiran tayong mga anak. Wala kang pera. Pero di ba may damit ka? Baka may anak ka dyan na nalakihan na ng anak mo yung damit niya na pwede palang pang newborn. Tama? What can we give? Material things, pwede ka magbigay ng damit. May bagong baptize sa church. Young people, walang pambili ng palda. Ikaw, yung size 32 mo, 38 na. Anong gagawin mo sa 32 mo? Itago, tapos mandalangin, Lord, baguhin mo yung tiyan ko, baguhin mo yung tiyan ko. Tanggapin mo yung katotohanan, tanggalin mo sa kabinet mo yan, at ibigay mo sa bagong baptize. Gumastos ka ba? Hindi. Tama? Again, kaya nating magbigay. May mga brothers tayong bagong baptize. Siyempre, ang suot niyan, mga t-shirt. Kung gusto nyo magsuot ng maayos, huwag nyo i-condemn. Ito si brother, 5 months na naka-t-shirt pa rin, hindi nag-long sleeve. Baka walang pambili yan, yung people yan. May sobra ka dyan, di ba? Sumisikip na nga yung closet mo, di ba? Bawasan mo, bigay mo. Mga sisters, hello. Pag sinabi ng babae na wala ng damit, huwag kayong maniwala dyan. Punong-puno kabinet niyan. Gaganan niya, no, dad? Wala na akong masuot. Silip ka. Saan pa niya isasabit yung next na bibili nito? Bawasan niyo yan. Yung sapatos niyo, 10. Ako meron akong sakit sa sapatos. Kaya hindi na ako nagdadala talaga ng pambili. Kasi pag nadaan ako, kunyari, pag ako kasi mga kapatid medyo stress, hindi ko alam kung ano yung pampatanggal ng stress ni Pastor Alan. Pag ako nai-stress, nag-ESM ako. Alimol, SM North, Mega Mall. At doon ako kadalasan dumadaan sa yung parang masarap magsukat-sukat. Oo. Eh yung sakit ko, hindi ako tumitingin sa price. Hindi ako tumitingin sa price. Pag nakita ko magandang itsura at okay sa paa, kung mumurahin o mamahalin, bibilin ko. Kaya sa Hong Kong, nakadalawa ako pauwi. Kaya hindi na ako nagdadala mga kapatid ng pambili. Kaya siguro penalty ng asawa ko to, walang laman yung wallet ko. Hindi na ako nagdadala ng pambili kasi sakit ko yan. Kaya pag may bago ako, alam na ng asawa ko yan, bibili-bili ka, ibibigay mo na naman. Ganun. So, kasi, di ba wala ka na malagyan eh. Masikip na. Pero ano ibig ko sabihin? We can give. Kaya natin magbigay. Kahit na mahirap ka, feeling mo may kakulangan ka, kaya mong magbigay. Kasi nakadikit ka agad pag bigay pera. Bigay pera. Ay, wag naman siyempre yung na-hospital, bibigyan mo ng damit. Anong gagawin sa damit? Magtitinda na okay sa hospital para may pambayad, palabas. Gano'n. Binigyan mo ng trabaho, di ba? Na-hospital, binigyan mo sa damit. Anong gagawin ko, sir? Live selling mo. Yung mapagbenta. Siguro mabibili yun, ano? Hello mga kapatid, sa hospital ako ngayon. Ito yung suot-suot ko, 50 lang, bili nyo na. Amen ba? Ano pa pwede natin ibigay? Ay, pwede tayo magbigay ng food. Oo. Salamat sa palagi nagsishare ng food si Sister Beth. Ayan, palagi pag may dala yan, lalo pag may dalang may sabaw yan, lapit yan, Pastor Rod, gusto mo na may sabaw, gano'n yan, no? Pero giving yan eh. It's not a small thing. Giving yan. Pwede kang magbigay ng food. Baka hindi mo lang alam.
Kaysa mga nagbabaon dyan, dami-damihan natin. Marami hindi nagbabaon, pakainin natin. Di ba masaya ang fellowship? Di ba masaya na may table kayo dyan, tapos nakakakwentuhan kayo. Alam nyo, iba ang closeness na nabibuild pagkasama mo sa mesa yung tao kakausapin mo habang nagsusubuan, habang sumusubo. Habang susubuan. Iba yung subo. Habang sumusubok, habang nag-uusap kayo. Guys, you can give food. No, and actually, God willing, sa Isabela, ibabalik namin yung pagbibigay namin ng pagkain mga kapatid sa March. No, 2 months kami hindi nakapagbigay. At hopefully sa March, makapagbigay na ulit kami. Mabigat din kasi. Mabigat din. Linggo-linggong bigat talaga. Siyempre, wala naman kaming inaasahang ibang pagkuhanan. Pero alam nyo, makita nyo yung mga tao, meron kami binibigyan dyan sa Cubao na talagang halos hindi na siya makalakad, pumupunta talaga siya. Sabi ko, huwag na kayo pumunta. Utos na lang kayo, ayaw niya talaga. Gusto niya ipakita na ganito siya ka-grateful na may natatanggap siyang almusal every Saturday. Na-stroke na yung kabila, magpapaalalay, papunta doon, kukuha ng kakarampot na pagkain. Andiyan mga kapatid, mabibless kayo. Mabibless ka na sa ganun kaliit na bagay, magkano lang yung binibigay namin sa kanila? Worth 30 pesos isang pack lunch, isang pack food, worth 30 pesos lang. So, ang ginagawa namin nasa 100. So, nasa 3,000 pesos lang binibigay namin pag Saturday. Pero makikita mo yung mga tricycle driver, pupunta doon, dala-dala ang kanilang anak, excited, kasi makakatipid sila that morning. So, yung sa atin, na parang maliit na value, sa kanila napakalaking halaga na. No? So, give food. Ano pa pwede mo maibigay? Gamit. Oh, baka may mga balak kayo magpalit ng mga gamit dyan. Yung gamit nyo, imbes na itapon nyo, bigay nyo. Willing to receive kami. Kunyari, yung ref nyo, palitan nyo, bigay nyo sa amin. Gamitin namin ganun. Magbigay tayo. Okay? Ano pa? Personal things. Alam nyo, isang malaking bagay na maintindihan natin na ang pagbibigay hindi lang pera-pera. Yung mga personal na mga bagay, pwede mong ibigay. Kunyari, nakita mo parang luma na cellphone ni Pastor Charles. Huwag mo nang kalabitin si Sister Nieves. Sister Nieves, ano ba naman si Pastor Charles? Luma ang phone. Abutan mo na lang, Sister Nieves, o baka gusto mong palitan cellphone niya. Baka nun. And guys, it sounds funny but it's not a joke. Pwedeng mangyari. Hindi lang natin nagagawa kasi hindi natin naiisip na ay, pwede pala. Gets nyo? Hindi pumapasok sa kukote natin, ay, kaya pala. Ay, pwede pala. And I am not just talking about sa pastor. Sa bawat isa sa atin, may makita mo yung sapatos niya, mga kapatid, parang punit na talaga. Masikreto ka. Brother, palitan mo sapatos mo. Ito, meron ako dito. Personal na mga bagay. Gawin mo. Why? That's still giving. And syempre, last sa material things ay pera. Yan. No? Pera. Hindi ko na kailangan i-discuss yan. Kasi alam nyo, kailangan talaga magbigay ng pera. More than anything, mga kapatid, kadalasan nabibigay natin sa church palagi ay pera. Now, non-material things. Malapit na ako matapos. Non-material things. Isa sa pinakaunang maibibigay natin syempre ay, tingnan mo katabi mo, sabi mo, love. Uy. Uy. Grabe yung salita na ito, no? Wala ko may ibang sinabi, nagingitian kayo. But you see, balik ko kayo sa verse bago ko i-discuss kasi mga kapatid, patapos na rin ako eh. Balik ko kayo sa verse bago ko i-discuss itong non-material things. Sabi ng Bible ganito, those who give freely gain even more. Ibig sabihin ganito, pag kulang ka sa love, hindi ka nagbibigay ng love. Naintindihan niyo ako? Kung pakiramdam mo walang masyadong may nagmamahal sa'yo, it is because you don't give love. Because ang sabi ng Bible, pag magbigay ka, magigain ka ng sobra-sobra. So when you give love to somebody, magtataka ka, marami rin ang magtatry na maglalove sa'yo pabalik. Na parang pakiramdam mo, ang dami nagmamahal sa'yo. Even though nagbigay ka ng love mo, mga kapatid, pasimple lang. Yung love na pinag-usapan natin, agape ha. Ha? Hindi romantic love ha. Di ba kanya mamaya, o kanino mo ibigay yung love mo na yan?
Ulitin ko, maraming mga tao ang ganito. I felt so lonely. Parang feeling ko walang may nagmamahal sa akin. Alam mo kung bakit naramdaman nila yon? Because they don't know how to give love. Tingnan mo, yung mga taong feeling lonely, tsaka pakiramdam, wala may nagmamahal, masasama ugali kadalasan. So kung pakiramdam mo wala may nagmamahal sa'yo, huwag kang magalit kung bakit hindi ka mahal. Ang tanongin mo sarili mo, ano ang mali sa akin? Ano ang hindi ko na ibibigay? Nandiyan ba kayo? Oh. Mercy! O, lagpasan natin yan. Hindi ko makalimutan ito, binitawan ni Pastor Alan mga 2006, 2007 sa akin. Sabi niya, Brother Rod, sa mga ganitong circumstance, always remember to stand on the side of mercy. Hindi ko makalimutan yan. At yan, pinanghawakan kong salita hanggang ngayon. 18 years later, inahawakan ko pa rin yan. Why? Kasi ang taong hindi marunong magbigay ng mercy, pagdating sa time na kailangan niya ng mercy, hindi niya masusumpungan. So magagalit ka, bakit ganyan sila? Ganito lang naman, pero bakit ganito? Hindi ka naka-find mercy. Why? It's because you don't know how to give mercy. But if you can show mercy and compassion to people, when the time comes that they will need to show that you need their mercy, magiging madali sa kanila. Why? Because they will remember, ayan, naging maawain yan. Ayan, nagkaroon ng mercy sa ganito yan. So magiging madali sa iyong tumanggap. Uulitin ko, sabi ng Bible, pag nagbigay ka, higit-higit ang matatanggap mo. Ano pa? Respect. May mga taong gustong respetuhin, hindi naman marunong magbigay ng respeto. May pasabi pa, no, my respect is earned. Aruy. Paano ba kinikita ang respect? Ang respeto, mga kapatid, binibigay. At ito, pakiusap ko sa inyo. Huwag kayong maglagay ng basihan para respetuhin ang tao. Don't believe in a word na may respect is being earned. Don't do that. Why? Mananampalataya tayo. When somebody stands before you, ano sabi ng Bible? God is no respecter of person. Wala siyang pakialam. Itatrato ka niya ng the same. Let us do the same thing. Hindi naman kesyo naka-blazer ako. Si Pastor Rod, bigyan mo ng daan. Tapos pag may dumaan mga kapatid na gusgusin na parang wala kami nakita, hindi ganun ang pinag-uusapan natin. Let us respect everyone. Let us give the right respect mga kapatid sa tao. Kaya kami, ayaw rin namin mga kapatid na masyadong tinatrato ng mataas kasi baka lumipad kami. Baka hindi nyo na kami masumpungan na sa si Pastor Rod nilipad ng hangin. Masyadong trinaton mo. We don't want that. In this church, we respect everybody the same. Diba? O manager ka, or engineer ka, or kung anong posisyon mo, mga kapatid, sa labas yun. Pagdating sa loob ng church, magkakapatid tayo. We will respect each other, mga kapatid. Kasi kung mamimili tayo ng re-respetuhin, pipiliin din ng taong re-respeto sa atin. But if we respect people, babalik yan sa'yo, marami ang gagalang sa'yo. Ito, ano pang maibibigay? Opportunity. Did you know na hindi kadalasan pera pwede mo ibigay? Opportunity. Example, Sister Beth nagbigay ng trabaho sa kapatiran. Anong binigay niya? Pera? Hindi. Anong binigay niya? Opportunity ng kumita. Kunyari, merong hiring sa company nyo, kinalabit mo yung kasama natin sa church, sabi mo, mag-apply ka, tulungan kita makapasok doon. Anong binigay mo? Pera? Hindi. Ang binigay mo, opportunity. Sa church natin, ilagay natin palagi sa isip natin, pag may opportunity na pwedeng maipasa sa kabila, ipasa natin. Why? That's giving, Brother Mark. That's giving. Magtulungan tayo sa ganung bagay. At mga kapatid, appreciate pag binigyan ka ng opportunity. Huwag yun, ikaw na ngayong tinulungan makakita ng trabaho para sama-sama pa ng loob mo. Huwag ganun. Ang opportunity, binibigayan. So pag naging receiver ka ng opportunity, i-appreciate mo. Na kunyari, may opportunity ka makapag-aral, i-appreciate mo. Kunyari, nabigyan ka ng opportunity na kumanta, i-appreciate mo. Alam nyo ba na kayo na ginagamit sa ministry, alam nyo kung anong meron kayo? Opportunity. Yung ating leaders, ang meron sila,
Nagbibigay sila ng opportunity. Ako, bakit ako mga kapatid ginagamit ng Panginoon? Because once in my life, ang ating pastor ay nagbigay sa akin ng opportunity. And we will never grow without opportunity. Kayo nakakakanta, nakakatugtog, nakakatayo dyan sa likod. Ano meron kayo dyan? Binigyan kayo ng opportunity. Kaya sana naman, no? Kunyari, gumaling ng ating gitarista, gumaling ang ating musicians. Huwag yung sabihin na gumaling ka kasi ginalingan mo. Gumaling ka kasi may nagbigay ng opportunity sa'yo. No, anong nangyari nung nabigyan ka ng opportunity? Lumago ka. At anong nangyari pabalik sa church? Lumago ang church. Kasi ang church nagbigay ng opportunity, ang church na bless pabalik. This is how giving works. Are you with me? Are you with me? That is why, kung may mga kapatiran tayo, lalo na sa mga nagsisimula, mga kapatid sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, give them opportunity. Kunyari, hindi mo naman kayang bumili ng paninda nila, hindi mo kayang gamitin. Ibulong mo sa kakilala mo, ano yan? Opportunity. Ipasok mo sa company nyo, ano yan? Opportunity. Kunyari, kagaya niyan, meron tayo dito, Sister Nieven, may life insurance. Ikaw, ayaw mo ng life insurance, gusto mo death insurance talaga. Wala, sige. Pero kung gusto mo namang mabulong sa HR nyo, di ba? Ay, ma'am, alam mo, may kaibigan ako. Nag-o-offer siya ng ganito, baka pwede siya dito. Anong binigay mo? Opportunity. Gumastos ka ba? Hindi. Guys, we can give more than money. Gusto ko ipagdikdikan sa atin yan today. We can give more than money. Huwag tayong puro pera-pera. O ano pa, bago tayo magtapos, we can give help, services. Yung pagdadrive ni Brother Gilbert sa akin, pagbibigayan. Why? Anong binibigay niya? Service. Mga kapatiran, kayong hinahatid sundo, i-appreciate nyo yung nagpapahatid sundo sa inyo. Bakit? Pagbibigayan. Yung sasakyang nahihiram nyo, pagbibigayan. Ang sasakyan ng church at ang sasakyan namin, mas maiging nakatambayan. Wala kami maintenance na gagastusin dyan. Kasi alam ko, pag sinakyan nyo, overload yan. But no issue yan. What do we give? Opportunity. So kayo mga kapatid, na pinagdadrive, minsan yung driver nyo, aawayin nyo pa, wag naman. Di ba? Binibigay ka ng service ng driver mo, wala namang sahod yan, sina Brother Jusifer, Brother Roniel, Brother Jess, Brother Bert, walang sahod yung mga yan eh. Di ba? Anong binibigay nila? Service. So kung kayo, titigil kayo, yung driver nyo parang malat na yung lalamunan, bigyan nyo naman ng tubig. Painumin nyo. Pasalamatan nyo. Bakit? Because they are giving something to you. Hindi mo lang alam. Akala natin minsan, pribilehiyo natin ay ihatid sundo. Hindi po. Bigay po yan. Service yan. Inu-offer sa atin yan. Mga kapatid, let's appreciate that. Ano pa pwedeng maibigay? Time. Time. Give your time. Give your time. Ako, again, para sa akin, yung mga taong tumutulong sa akin, mga kapatid, sa buhay ko, sa family ko, sa personal kong lakad, every time they are there para sa akin, it's their precious time na binibigay nila. And I really appreciate it. I really appreciate. Nagkataon lang na sa amin, dahil siguro pastor kami, mas marami nag-o-offer nung ganon. Pero wag naman sa amin lang. Let us do it for everybody as much as possible. Yung prayer mo, pag pinag-pray ka, you are actually giving your time. Yung mag-prayer request ka dyan, please pray for me. What are you asking them? You're asking them for your time. So when they pray for you, maybe they have not given you money, but they have given them they have given you their time. Kaya gusto kong tumigil saglit, no? At pasalamatan si Sister Tata, Sister Nieven, Sister Josie. Why? Alam nyo, kami mga pastor, kahit na pastor kami, bound kami sa aming obligation sa aming mga asawa at pamilya. And the fact na nagpapagamit kami sa Panginoon is because they allow it. So isa sa pinaka number one na giver ng church natin, yung mga asawa ng pastor natin.
And minsan, hindi natin na-appreciate at nare-realize yun. Pag sinabi ni Sister Tata kay Pastor Alan na, Dad, grounded ka muna ng 2 buwan, ha? O ano magagawa natin? Kawawa mga kapatid, ibang simbahan. But they give. Kung sabi na asawa sa akin, Dad, alis ka naman pala. Ingit-ingit na lang ako. Yes, ma'am. Kaya good boy muna ako, Pastor Alan, ito mga ngayong buwan. Good boy muna ako eh. Yung next engagement ko, April 5 pa ako aalis eh. January, February, March, good boy muna ako. Hindi talaga ako umalis. Doon talaga ako. Ay, last week pala ng March, paalis ako. Punta akong Bacolod. Punta akong Cebu. Pero mga kapatid, they are giving us the ministry, the time, the opportunity. So let us appreciate them. Let us thank them. Okay, second to the last, ano pang binibigyan natin mga kapatid? Talent and skills. Yan, yung ginagawa ni na Brother Junji, Brother Mar. Hindi man sila nagbibigay ng pera dyan, but they're offering their skills. Yung nag-aayos ng church, yung naglilinis ng church, yung nagbabantay ng church, they're offering their talent and skills. Sa akin mga kapatid, marami nag-o-offer sa akin ng ganito and I really thank God for them. Yung nagmi-maintain ng Jesus Daily, ang binibigay nila, yung kanilang talent, yung kanilang skills sa multimedia, and I really appreciate them. Why? Because we can give more than money. Pag sinabi kong give, mga kapatid, hindi lang yan pera-pera. Hindi lang yan 50, 100. Pag sinabi kong give, akala mo wala kang may ibigay. Pero sa dami na sinabi kong pwedeng ibigay, panigurado ngayon may naiisip ka na, pwede pala akong magbigay niyan. Last but not the least, the best that we can give to God, our life. Sa mga mahal naming bisita, the best thing that you can do in your life first is to give it to God. Alam niyo kung bakit siya exciting? Kasi pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, ano sabi ng Bible? You will receive more. When you give to God, you will receive more. Bago ako naglingkod sa Diyos, napakaliit ng pamilya ko. Napakaliit ng pamilya ko, kami-kami lang. But when I begin to give my life to God, nung binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, ano nangyari? Maraming buhay ang unti-unti niyang dinadagdag sa buhay ko. And the same is true mga kapatid sa ating pastor. Hindi ko in-intention na i-discuss ito habang nandyan si Pastor Alan, ha? Gusto ko nga sana i-discuss ito na wala siya eh. So, babaka ka konti. Joke lang, Pastor. But you see, think about this. Ang ating pastor ay nagbigay ng buhay niya sa Panginoon. Ilan ang binigay niya? Isa lang. Kasama ang asawa niya, 2. Kasama ang anak niya, 3, 4. Ilan ang bumalik? Ilan tayo? Ilang simbahan? Ilang churches? Nakita niyo ang mangyayari pag magbigay ka? And did you know or did you see what happens pag buhay ang binigay mo? Maniwala kayo mga kapatid, yung buhay mo na akala mo walang-wala, hindi pansinin, hindi kagamit-gamit, the moment na binigay mo sa Diyos yan, magtataka ka, maraming buhay ang maibibigay pabalik sa'yo. That is why it's only proper ng loyalty natin sa tao ng Diyos sa buhay natin. It's only proper na mahalin natin pastor natin. It's only proper na willing tayo ibigay ang buhay natin para sa leader natin. Why? Because he has given first. Anong mangyayari sa church natin, mga kapatid, kung hindi tayo willing mahirapan para sa buhay ng pastor natin? Anong mangyayari sa simbahan natin? Wala. Pero napansin nyo, dapat lahat tayo willing. Why? Because he has given his. So natural lang na may maibigay pabalik sa kanya, may maidagdag pabalik sa kanya. Ano yun? Buhay din natin. Kaya tingnan mo, dahil binigay niya ang buhay niya, hindi niya siya kailangan ng tutugtog. Hindi niya kailangan na kumanta. Why? Because lives are being added in the ministry. This is what happens when you give to the Lord. It's being multiplied. So lalo higit sa mga mahal naming bisita today, ibigay mo buhay mo sa Panginoon, kapatid. Hanggang kailan mo titipirin ang buhay mo? Hanggang kailan mo ilalayo ang sarili mo? Hanggang kailan ka makukontento? Na yan lang ang mararating ng buhay mo. Trust me, I have gone to places because I serve God.
ang ating pastor nakabalik-balik sa abroad, hindi dahil may pera at mayaman, because he served God. So in giving your life to the Lord, God will give you back. Siksik, liglig, umaapaw sa buhay mo na hindi mo alam kung hanggang kailan. So today, mga kapatid, as we end,